Kaya nila mga kaibigan, nandito na naman tayo ngayon para magbigay ng komento sa mga nagaganap sa politika dito sa Pilipinas. Pero bago po yan, pasubscribe naman ang channel ko guys. Pasupport naman para naman ganahan tayong gumawa ng content na mga katulad nito tungkol sa politika at sa korupsyon na nangyayari dito sa bansa. Para naman magkaroon tayo ng boses bilang isang ordinaryong mamamayan. Pa-click din ng notification bell para updated kayo palagi sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat. Panoorin natin ito guys. Pabor si Acting Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo na gawing state witness ang ilang mga mambabatas sa halip na ang mag-asawang Vizcaya at ang tinaguriang BGC Boys. Anya, malaking sampal daw ito para sa taong bayan at common sense na lang daw dahil nagnakaw sila ng milyon-milyong halaga ng pera. Kabilang ang mga sinibak na DPWH Bulacan engineers na sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez sa BGC Boys na kasalukuyang nakikipagtulungan sa investigasyon sa flood control scandal. Ani Tulfo, mas maigi umanong pagsalitain ang mga mambabatas, lalo na kung handa naman silang magturo ng mga kasamahan nilang contractors o mambabatas na kontratista rin. Una nang inihayag ni Senate President Tito Soto na karapat dapat maging state witness ang kontratistang si Sally Santos ng Sims Construction dahil wala umano itong inilihim sa Senate Blue Ribbon. Mukhang mali na naman to si Erwin Tulfo, ano? Mas pabor pa siyang gawing state witness ang mga congressman na itinuro ng mga kontraktor. Diba? Sino bang mas credible dito? Yung mga kontraktor pa? O yung mga congressman? Sino yung credible sa kanila na maging witness? Diba? Unang-una, bakit malakas yung loob ng mga kontraktor na to na gumawa ng mga substandard na project at mayroon pang mga ghost project? Ibig sabihin, hindi ginawa yung project. Bakit malakas yung loob nila? Unang-una dahil mayroong mga congressman o may mga politiko na pumoprotekta sa kanila. Ayan. Ito, pangalawang tanong. Bakit naman pinoprotektahan ng mga congressman o mga tonggrisman na yan ang mga kontraktor na yan? Diba? Yung sagot yan is dahil sa porsyento na hinihingi nila sa mga kontraktor. Bakit nila po protektahan ng mga kontraktor kung wala silang nakukuha dyan, di ba? O ngayon, kaya malakas yung loob ng mga kontraktor na to na mangurap, hindi gawin yung project, gawing substandard at nakawin yung pera para sa project na yan dahil nga sa mga congressman na to. Diba? Kung hindi sila pinoprotektahan ng mga congressman na yan o ng mga politiko na yan, wala silang lakas ng loob para hindi gawin yung project o kaya gawin nila na substandard. Diba kasi mabubuking sila. Pag nakita ng gobyerno na hindi nila ginawa, siyempre mapaparusahan sila. Pero hindi malakas kasi yung loob nila dahil nga dyan sa politiko na pumoprotekta sa kanila. Sino ba yung credible na maging witness? Yung nanunuhol o yung nangungutong? Yung nanunuhol is yung mga kontraktor. Pero actually hindi suhol yung tawag dun eh. Kasi yung suhol, inaariglo mo na bigyan mo sila ng pera para hindi nila pakialaman yung project mo. Hindi yung ganun. Ang nangyari kasi kutong. 'Di ba? Hindi nila nagagawa ng maayos yung project nila dahil kulang ng budget, dahil napunta dun sa mga politikong kotongiro. Tapos ngayon yung mga congressman, pabor pa si Erwin Tulfo, yung acting chairperson ng Blue Ribbon Committee ngayon. Pabor siya na gawing state witness yung mga congressman. Sino ba yung nag-umpisa dyan? Sino yung mas malaking kasalanan dyan? Diba yung mga congressman na yan? Yung mga buwayang politiko. Kayo guys, ano yung opinion po ninyo dito? Pa-comment naman dyan sa baba at pag-uusapan po natin yan. Sa akin hindi ako pabor. Mas credible
na gawing state witness yung mga kontraktor kasi sila yung magsasabi kung sino yung mga kongresista na humihingi ng porsyento sa mga project na nahahawakan nila.